Okay. Wait Hintayin natin. Nagsistart pa lang daw. Okay. Daw live. Alright. So let's see. Alright. Yeah. Oh! Gusto ko na? Dapat, in theory. Sunday. Sunday. Wait, inayos ko yung video natin. Palakihin ko ng konti. Para cool dudes tayo. Let's go! Yan. Okay. Yun. Pasok na ba? Diyan na tayo? Dapat. Wait Sa Bali. Yun. Oh. Pasok tayo. Okay. Ayan. Tayo po ay... Yan. Ayan na. Kita ko na, pare. Kita ko na tayo. Ayan. May 5 na nanonood. Wow! Wow! In time slot na to, ha? Oo. Iba. Bumadminton ako ng hapon, kaya umabot ako sa 9 o'clock. Nice. Hmm. Okay. Narinig nyo naman kami lahat, no? So, Clear. Are we clear? Let us know kung pangit yung tunog. Oo. Ayan, may 11, ano Yeah. na? Okay. May 11 Sige. viewers na po tayo. Wait, may sound naman na. I guess so, no? Sana, hindi, nakikita ka naman yata Yeah. dyan. Hello. Oh, yan. Yung- Hindi, okay na ako. Pare, huwag mo na galawin. Tandaan mo Hindi, dito yung... dito yung pumapasok, kaya nakaganyan Wait, batch. wait. Ito yung ano. Yeah, wait lang. Oo. Ayusin ko lang yung ano mo. Yan. Okay. Okay. Sige. Okay, Hello. Ayan. Hello. Okay. Okay, good. Good. Pagupit ako nung Oh. Friday. Basta, parang hindi naman nagbabago yun. Hindi, nagpapaano na ako ngayon. Ah. Kasi gusto sa mga Gen Z, mahaba na book na ngayon eh. Ah, So, sumasama wala na tayo. yung gupit Rizal. Gupit yung ano ko, yung maiklian ko. Oh. Ayan. 15 nanonood sa atin. Marami pong salamat. PCB. Pasalamat PCB. Balik tayo sa dating times lang. Oo pare. nga, getting shit face na naman mga kabigot. Sandali lang ha. Oh. Dami nangyayari mga kabigots. Dami. Ay, Okay. ako ba, gusto ko tong episode na to, Borre. Bakit mo Gusto ko tong episode na to. As an atheist. May Ilipat mo to dyan. As an atheist, pare. Ah. Punong-puno ang episode na to eh. Ito, this makes me really happy. Ay, I know you're a religious person, but medyo na awkward daw sa you're a religious person, but hindi pare, don't you like, doesn't isn't that the role of Catholic Church? Ano? To indoctrinate us with the proper religion. Di ba yan yung ginawa nga ng Crusades? Nung panahon nga, di ba? Nung panahon na pumunta sila sa Para alam sa mo, Europe, di alam ba? mo Sa na hindi Europe gumana yan eh. yung Crusades, pare. Kasi nandyan pa rin si Robin eh. Kung gumana sana yung Crusades, di wala nang Robin. Hindi, kasi naalala ko niyan, tinry nilang yung mga Dane, di ba? Yung mga Dane, yung mga naniniwala kay Odin. Yun yung history niyan eh. Pero hindi pa yun Catholic Church. Christian pa lang siya noon eh, no? Hindi pa siya Roman Catholic, no? Ito, di ba tinatry nyo indoctrinate ng religion, yung mga Pilipino, parang ang nagiging basis natin ng right or wrong normally, yung yung religious natin tenets natin. Kaya nga ako natutuwa na atheist ako. Matatawa-tawa ka lang dyan. Ang dami mo sinasabi. Hindi kaya nga eh. Kasi ang gagawin natin ngayon, and this is a hit episode. Ano yung ibig sabihin ng hit episode? Parang PGMN. Di ba? Parang PGMN po ang gagawin natin ngayon. Pero babanggain natin, pare, yung isa sa mga pinakamalalaking... Para hindi na ikaw lang. Hindi. Ito ay dinededicate ko kay, anong pangalan ng isang komedyante na yun, this guy na ang bali-balita is ginawa ng masama nitong religion na na pag-uusapan natin ngayon. meron tayo, tawag dito? Sige, may comments. Troll. Pangalan si Tom Sayer. Sabi ni Tom Sayer, ang kulit nyo pa rin, mga bakla. Mga bakla. Makukulit yung mga friendship ko. Mga boylet nyo pag-usapan natin. What? Was he trying to be funny? Uy, Tom, seryoso ba? Galing mo konti, baka hindi ka pa nalalasing. Uminom ka muna dyan. Tuloy. Busy yung mga Becky. Hello, Bex. Ito yung palaging nababato ng chok ng teacher. Sabi nung isa, nagtatabang tayo ni Willie Aquino.
Well, alam mo, Mr. Tom Sayer, masaya lang kami na may viewer kami. So, Actually. thank you for watching us. Ayan, 21 viewers, pare. Simulan naman natin siya. Siyempre. Simulan natin, pare, sa paglalagay mo nung square. Ayan. Yan. Okay. Inayos ko eh, para maganda. Okay, siyempre, first part, Oh. news from the Cartoon Network. News muna tayo, from the pare. Cartoon Hindi Network. tayo nauubusan. They keep on producing and producing content for For us. us. Di ba? So, yung ad revenue namin, na pag-usapan na namin na i-donate namin Meron kami sa susunod nilang rally. Correct. Meron kami $4 na ano no? Nasa bank natin. $4. Siguro mga 20% bigay natin sa kanila. Oo, Ha? pwede. Lalo na sa mga PCB. PCB, getting face. 80 cents. 80 cents. Ay, no. Anong una? Sige, ano news from the heart? Ayan. Sino Parang si yan? Boss Dada. Sino yan? Ako rin na kung ako pare, kung ako rin na ganyan kaganda yung mga tattoo ko, ganyan din ang gagawin kong profile picture. Parang siyang si ewan, di ko alam kung ano. Parang siya si Tio Bray eh. Hindi ko siya kilala. Si Boss Dada is obviously one of the banateros. Si Tio Bray nag-interview ng mga babae. Oo, pero ito yung lesser version ni Tio Bray. Parang siyang Tio Bray, pero cock. The joke. Si Tio Bray parang gets it eh. I know, He gets some it. eh. He gets it. Ito si, Meron siya kahit paano eh. ito si Boss Dada, alam mo ano eh. Nagbabayad lang. Anyway, ano ba sinabi ni Boss Dada muna dun sa, bakit natin siya nilagay dito? Hindi ko alam. Kasi meron siyang isang video. Ano sabi niya? Kasi sinasabi niya, kinikriticize niya si BBM kasi sabi daw ni BBM, nung panahon daw ni Duterte, wala man lang napakulong, wala man lang na-freeze na accounts. Actually, pwede ko pakita yung video sige. sa susunod. Pakita mo yung video. Ang sinasabi ni Boss Dada kasi, nag-start yung sabi niya, ba't mo sinasabi na walang di ba? Walang napakulong si Duterte sa flood control, di ba? Correct. Nung panahon niya. So anong sabi niya? Sabi niya, kaya lang naman daw nagpapakulong si BBM ngayon para hindi siya masisi for some reason. What? I don't get it. Hindi namin pinagtatanggol si BBM. Ang pinagtatawa na namin yung logical reasoning niya. Parang sinasabi niya, anong sinasabi mo parang sinasabi ni Boss Dada, anong sinasabi mo BBM na walang napakulong si Duterte? Ikaw nga, nagpapakulong ka lang naman kasi ayaw mong masisi. Correct. Diba? Yan yung logic So, eh. hindi niya sinagot. hindi niya kinonfirm or dininay kung meron napakulong si Duterte na panahon niya. Sinasabi niya lang, ikaw, Ikaw. nagpapakulong ka kasi ayaw mo masisi. Correct. Si Duterte, wala siyang pinakulong kasi hindi siya natatakot Wala masisi. Wala siya talaga nagawa. Despite knowing na sinabi nga ni Sara Diskaya na nagsimula ang flood control noong 2016. Naalala niyo yung interview niya ni Bato kay Bato, Diskaya oo. nun pare. Nagtaka pa si Bato eh. Is that correct? So sa mga nagsasabi na walang flood control noong panahon ni Duterte, mali-mali kayo. Ang timeline nag-start 2016 pa lang. Sino Correct. yung, may congressman na naging whistleblower nito eh. Si Andaya ba? Si Andaya. And siya yung namatay. Yeah. Siya yung namatay. So naging whistleblower siya nito 2016 to 17, parang sinasabi niya na may flood control scam noong panahon ni Duterte. And even si Duterte pare, he is very open in saying, ang daming corruption sa DPWH, Correct. ganyan, di ba? Pero wala siyang ginawa. Wala silang napakulong. Yan sila Wala. Greco Belgica. Yan yung mga inassign niya dyan eh. Greco Belgica. Di ba? Yan sila Topacio. Pinaglalagay nila sa mga position dyan. Wala silang nagawa lahat. Pare, meron sila nagawa. Ano? Nagkaroon sila ng share. Ah, Diba? Kasi pare, if you can't beat them, diba? Join them. Join them. Diba? Okay. So, yun yung nangyari. Okay, pero i-share mo yung video sa papakita na. Okay. Ano next? Ito pare, ikaw naman yung Okay. So, ito na naman, another DDS Cartoon Network news. Medyo kahihiyan to ng konti. Actually, medyo hindi ko to... Cringy. For an I was an OFW for 2 years. Tapos, syempre kapag nandun ka, di ba, you feel na parang, okay, kailangan careful ako dito. Hindi, tsaka pag you nandun wanna ka, show the representing. best Exactly. of the Filipino values. Exactly.
And this one is, I'm sure everyone Siguro has seen for the lack videos. of a better Oo. word, pare, squatting. Squatting talaga eh. Di ba? Parang, napanood nyo naman yung video, pinost Correct. namin to, di ba? Oo. Naglalakad si, Si Auntie Claire. Oo. Speaker Claire sa, sa Canada. And wala naman maling mag-rally. Correct. Wala naman maling magsabi na, uy, Oo. corrupt ka, whatsoever. Mm. Pero yung ginawa sa kanya, hindi ganun eh. Mm. Ang ginawa sa kanya, di ba, parang, okay, representative ng Pilipinas ito, pinapahiya niya lang eh. Pinapahira niya. Pinapahira Oo, diba? niya. Oo. And nakakahiya yung sorry nakakahiya yung approach. Alam mo yun, napaka-butangera eh, nakaka-buisit, na parang wala akong breeding. Hindi ko alam yung ibig sabihin ng butangera, Pero pare. hindi. Pero sa salita pa lang, lang, alam mo pare, eh. butangera. Na-imagine mo, pare, na ang nagsasalita Oo. nito na babae na to, pare. Para siyang bowling pin. Okay, pare, tandaan mo si Eloy Bugris. Oh. Kung paano siya magsalita, yun na yun. Hindi, na-imagine ko rin yung physique niya eh. Diba? Alam mo yung physique na chismose eh. Diba? Maaari. Tapos nagsusuot to, pare. For sure, pare. May nakasuot yan na fake na Gucci na t-shirt. Or pare, naka-leopard print. For some reason, paborito nila yun. Ay, malamig dun. Nakakatawa yung leopard. Nakakahiya eh. I don't know again, fan naman tayo ng ng protest rallies. Organized yan eh, organized. Pero itong approach na to talaga and You gotta have some class, bro. oo nga, parang, Parang, I don't get it, sorry! I mean, let's ask, baka may comments on this, Oo. kung anong tingin nila. Kasi, Oo. I just find it like super, I mean, hindi naman tayo BBM supporters. Diba? We Hindi, sa atin nga, it's not even that. It's Hindi, just hindi. fucking cringe! Hindi, yun nga eh. Ay, ibig sabihin, this goes beyond politics eh. Correct! It just, ano na siya, nasa parang kahiyaan Correct, na lang. kahiyaan na lang! Pare, kahiyaan na lang! Ito. Ano Luis Reño Obana. Okay, hindi connected yung sinasabi niya. Sabi niya, walang masama sa pagiging bakla. Point is, comment sections are there para exchange of ideas regarding sa topic na pinag-uusapan, hindi mambash ng tao. Ang kulit nitong Tom Sayer na to, pare. Ang kulit niya. Ito, Hindi, feel ko naghahanap yan ng kasi, syempre wala sila makain. Iyan ka na naman eh. Hindi pare, sabi nga nila, starve at troll today. Ano ka ba? Yun. No. Basta, kasi ako, ito yung sa akin, yung troll na yan, malamang yung pera galing din sa korap. Oh. So, mabuti na rin naman, at least napupunta bumabalik sa kanya yung buwis ko. Yung binayad Yung kong binayad mong buwis. buwis. At least napupunta kay Tom Sawyer. Sa handler Tom niya Sayer. no? So, yun. Kung ano ba, you're welcome, Tom Sayer, na twice na kitang binigyan ng pera. Galing sa buwis ko na binigay sa'yo ng korap mo na boss. Oo. And, of course, yung opportunity to have a job kasi nandito tayo. Nandito tayo. Okay. Okay. Sige, anong uli mong thoughts dito kay Auntie Claire? Okay, ang thoughts ko dito is, surprisingly pare, of all the speakers, parang siya yung mababa yung bar. Pero parang okay. Sobrang siya. baba! Eh, di ba? Galing ka kay Harry Roque, galing ka dun kay Trixie. Trixie. Di ba? So parang ngayon, ang sitwasyon mo ngayon is, pero also pare, she is the right spokesperson at this moment. Correct. Kasi pare, hindi siya nahihiya to stoop down to their level, Kaya, pare. di ba? She meets them where they are, pare. and hindi to plus points kay Claire Castro. Sinasabi lang namin hindi. Sige. Diba? Specialty niya rin. Inisip na lang namin na it's about time. Sabi nga, fight cringe with cringe. Okay, Sila cringe. okay. Okay, sige. Pero pare, ganito. Ang nangyari kasi dito kay Claire Castro, nag-comment din siya, alam mo gawain niya di ba? Parang pinapatulan niya Yan yung thing niya hindi niya hinahayaan yun Di ba? So pare, nung pinatulan niya, may nagbigay sa kanya na advice. Meron. Tingnan natin. Ito, ayan. Hindi ko na ma-define yung irony dito eh. So ano sabi ni Sabi ni Robin pare, huwag tayong balat sibuyas sa gobyerno. Pinili natin ang trabahong ito kaya tanggapin natin
lahat ang pang-aalipusta. So anong nangyari pare? Nung sinigawan daw siya ng Kaya nga parang selective Alam mo yung meron, alam mo yung selective victimization. Ang part dito, pare. Pare, hindi lang selective victimization ba? May selective memory si Robin Padilla. Huwag kang balat sibuyas ako lang ang pwede. Ako lang ang pwede. Si Pia hindi lang kamusta na, umiyak na I mean, inatake ka sa kalye versus hindi ka tinanong kung kamusta ka na, umiyak ka na. Magulo Hindi ko malaman Siya nga pare, napagtaasan lang ng boses. Kaya nga action star siya Tapos kinakamayan siya. Ayaw, pare. Hindi tayo bate. Di pare, ethics committee niya yun Ganun ang impact sa kanya, pare. And he has the audacity to say na dapat hindi balat sibuyas. Pare, what the fuck? Oh my God. Ang dami, may yung idol natin, si Attorney Jesus Francis Padilla, may magandang comment dito kay Robin Padilla. Kasi si Robin Padilla, alam mo na yung galit niya sa mga kabataan. Gusto niya ikulong yung mga kabataan. So nag-post siya, sabi niya, alam mo 10 years old ako, tinuruan ako ng tita ko. Nakita ko yan, Na tumahawak ng baril, lagay mo safety. Tapos sabi ni Jesus Francis, kaya ako pala nakulong. Illegal possession of firearm. Alam mo, naisip yan. Na bumili ng baril? Hindi. Walang masamang tao dito sa paligid. Pero ang ibig kong sabihin is, naisip ko yan na, di ba, ang sinasabi ni Robin, dapat takutin yung mga bata ng kulong para hindi sila gumawa ng mali. Okay. Pero siya pare, nung nakulong siya ng illegal possession of firearms, hindi ba niya alam na pwede siyang makulong nun? Di ba? Pero ginawa niya pa rin. Exactly. So it qualifies everything. Wala na. Another Robin Padilla irony. Ang dami niyang irony. Ang dami niyang irony. Ay, nako. Si Robin Padilla. Sometimes iniisip ko, ano kaya pakiramdam ni Kylie? Hindi siya masaya. Hindi kasi sinabi ni, di ba? Ni Kylie, ni Robin dati, nung nag-split pare si Kylie tsaka si Aljur, hindi niya daw away si Aljur Bakit? Kasi babaero din siya. At least doon, may meron din moments of honesty si Binoy. Dapat sinagot siya ni Kylie pa. Dapat sinagot niya yung tatay niya. Shokran. Kaya nga verso sa habilito nun Grabe itong grabe ito si Robin. Hindi ko siya naiintindihan. Hindi pare, ang grabe yung meron tayong senador na ganito. Hindi, alam mo yung mas Yes, alam grabe. mo yun, Alam mo yung mas grabe. Binoto siya Binoto siya ng mga Pilipino. Ay, nako. Sorry, last pa kay Robin. Nakita mo yung picture nila na nagpicture sila lahat nung nag-meeting sila bago yung impeachment, oo. Tapos nag-post siya, buti pa kami dito pumapasok dyan sa Kongreso, hindi kayo Hindi, I mean, like, yung irony! hindi niya maintindihan. Parang ilang linggo lang hindi rin kayo pumapasok. Hindi, ang malupit dun, pare. Sinabi niya yun, si Alan Peter, hindi umattend dun Actually, sa minority, siya lang niya kasi Loren yung umattend. Everyone else hindi. Di ba? Parang like, ang daming ironies ni Robin Padilla. si Robin, dinefine siya ni God. Well, hindi ni God. Ayaw ko sabihin yung religion, mahirap. Pare, huwag natin gawin yan. Yan ang hindi mo papag- Hindi ko yan papag- Pare, tanga ako, pero hindi mo ganun katanga. May comment. Arthur Bautista, si Auntie Claire ang ultimate taga-trigger ng mga zombies. Ada Elise, pati sa comment section na kinukupa lang nila si Tom Sayer. Ang tanga to si Tom Sayer. Baka mautot kayo kakata. Alam mo, ako, bold prediction. Ano? Si Joey De Vivre yan. Any other day. Kailangan mo ituloy As in the everyday.
Joey, wag ka namang panggap! Oy, Okay. salamat pala sa mga nanonood sa amin na pinagtatanggol kami sa comment section. Sobrang kailangan namin yan kasi Oo. fragile ego kami. Correct, Umiiyak correct. kami sa gabi. Para kami si Robin. Para sa kanila, para sa mga viewers natin. Para sa viewers na pinagtatanggol tayo. PCB. PCB, getting shit face ha. Tandaan niyo po ha. Next. Pare, ito na tayo. Ah. Hindi pa pala. Ano yan? Ano yan? Hindi, pare. Basa mo. Basahin mo. Basahin ko. Pinost to ni ano. Ni Certified Yabang Pinoy. Hindi, pinost, si ang nag-publicize. Si Nutriban. Nutriban. Ito ay sa page ni Pinost ni Nutriban eh. So, kinap lang natin. Alam mo naman tayo. Inano Yan natin. ang specialty namin ng screen cap sa screen cap iba. eh. Oo, tapos we will claim it as ours. Frank Mabata. Anyway, ayan, sabi niya, May DDS. may DDS na nag-post, Oo, pare. nag-post. Miss Iyala, referring to Alex Iyala's current win or Yeah. recent win against Yes. Number one. si Swiatek, Iga Yes. Swiatek sa Wimbledon. Miss Iyala, okay, reminds me of a young Sarah Duterte when she was in her early 20s. Ang dami niyang achievement, pero sa politics and public service, pare. Ito lang ha. Ito si, i-compare natin, mare. Compare natin. Si Alex Iyala, she started 6-7 years old in tennis. Really had to go through the hard work. Pare, yung apelido na Ayala, hindi naman big deal yan sa tennis eh. Di ba? Siya ang kauna-una ang Pilipino na bumuhat ng bansang Pilipinas. Trailblazing eh. Kasi hindi naman sikat na sport para sa mga Pilipino yung tennis, di ba? Puro basketball ginagawa natin dito. Pero she had a dream and she actually pursued it. Siyempre, obviously, maganda rin yung background, nabigyan siya ng opportunity yan. Yeah. Tapos, she really worked hard for it. Pare, champion siya. Diba? At hindi lang ng Pilipino, pare. Even the tennis sport, Correct. sees her as a champion kasi she brought a vast It's- range of audience. Exactly. Yun yung into the nadadala sport. niya. Yun yung nadadala Diba? niya eh, di ba? Yung jubilation ng mga tao when she Oo, does pare. things. And fine, hindi masyadong hindi bata pa rin eh. Hindi pa laging nagcha-champion. Hindi, Pero ganun talaga eh. Bilog ang bola, pare. Hindi kaya nga eh. Pero ito na, nakikita mo na nagiging consistent Hindi, na tsaka pare, kaya. Talagang, ito Oo. si Ayala pare, kahit natatalo siya, Mm. hindi siya nananapak. correct. Hindi niya sinasabi papatayin Oo, kita. papatayin kita. Hindi niya ginagawa Nagtitake siya ng pare. accountability, Nagtitake siya pare. pag natalo siya. I have to work harder. Hindi Diba? siya yung pag natalo, hindi kasi Hindi- flag control. Hindi niya ginaganon pare yung Pare. mga umpire. Pare pag natatalo siya, Oo. hindi niya sinasabihan, nakakuha ka lang ng maleta. Correct. Pare, ganun si Ayala, Tapos, pare. ito si Sara Duterte, Oh. nung mga 20s daw ito di ba yung naglo-law school siya? Oh. According kay Ramil Madriaga, binubuli niya yung mga kaklase niya nun eh. Pare, ganito. Diba? Wag kang ganyan kasi ngayon, yung Mm. mga DDS, they are very, may nakita akong balita kayo. Ano? They are very inspired Mm. by By- Sara Duterte. Oh. Kasi si Alex Ayala inspired the people through grit and determination. Dala-dala ang flag ng Philippines. Correct. Diba? So, alam mo yung sinasabi nila ngayon kay Sara Duterte, Oo. how she's inspiring the DDS. Oh. Nag-boycott siya pa. Sabi nila, Wow! nakaka-inspire naman to si Bibi Sara. May boycott siya. Pare, Bagay pa rin, mas maganda pa rin siya kahit may boycott siya. kaya pare, hindi ako na-epektuhan sa mga boost nila sa atin eh. Because I know what makes them cheer. Di ba? Pare, what the hell? Pare, yan yung inspiring sa kanila eh. Ang lalim. Tsaka pare, yan Nag-voice cut siya. Yung- Baka naman pixie, hindi rin. Basta nakalagay, buti pa to si Sara, kahit naka-boycott, ang ganda-ganda pa rin, very Yun, inspiring. wow. Comparison, pareho no? Yung similarities I can see it. Anyway, just to be clear, wala po sila similarity at all. Siguro, I don't know, my fever dream siguro ito nagsulat na to. Anyway. Hindi, yeah, I guess, ang thing kasi dito is, ganun yung DDS propaganda. They find nice and beautiful things, Yeah. tapos they They hang touch on it to and destroy it. and they just destroy it. Yes. Pare, nung 2020, Mm. kasi
nung 2020 nag-start medyo nag-rise si Ayala and medyo sumisikat siya ng Mm. konti. And then there were a lot of DDS also at that time who Mm. saying, tignan nyo, dahil kay Tatay Digong yan, Yeah. susuporta ni Tatay Digong. Mm. So syempre, sumagot yung family ni Oo. Ayala. Nasa ABS-CBN News to, Oo. sabi, hindi kami nakatanggap kahit piso sa Hindi, gobyerno. sabi doon, meron daw binigay na 4.5 million. Oh, Tapos, dininay ng pamilya nila, wala kami na-receive kahit ni katiting, ni singkunduling. Di ba? Wala eh. Yun eh. ganun talaga eh, di ba? Oo. So, yun yung thing about DDS propaganda. Mm. It hurts people, it spreads lies, and a boycott is not inspiring. Correct. It's not. Will you, let's assume na if you can, magpapagupit ka ba na gano'n? Parehas ko na. Ganito yun. So, parehas So, na-inspire ka pala. Na-inspire ako kay Na-inspire Vicky ka kay Sara. Vicky Parehas Sara. ako na. Okay, sige. Well, di bali ako. Sige. Ano? Wait, titingin din ako dito. Wala. Pinindot ko na yung next. Ito si Bong. Mm. Na-inspire ng mga dutayang ilang mga Pinoy na maging bastos. Regarding ilang AFWs. Yeah, that's true. Okay. Okay. Last na. Okay. Last na, pare. Si XDPWH. Ano Si masabi Manny mo dyan? Bonoan, may immunity deal daw, pare. Balibalita na ito. Ito nakakainis. Nainis ako ng konti kasi when he was being interviewed before, yung unang-unang interview niya, nagalit pa siya. Nagalit. Ano Sabi sabi niya, niya? are you insinuating sa Blue Ribbon are you insinuating that there's corruption in DPWH? What? What? Wow! Seryoso ba? Oo, totoo yan. Are you insinuating that we are corrupt in the DPWH? What? What? Na ano ko is this a real life or is it just fantasy? Nalito ako Is it real life? Or is it fantasy? So, and this is the guy who gave the pare, the incorrect coordinates nung 400 na flood control projects, di ba? Parang tapos ang ginawa niya, sinisi niya si Cabral. She was already dead by that time. Sinisi niya si Cabral na parang, ay, may mga mistakes daw. Sige, fine. Okay. Tapos suddenly, ngayon, recent lang, bigla daw siya magiging state witness. What the hell? Ano to? Parang, wala siyang alam-alam sa corruption, then suddenly, he knows everything. Alam mo yung nakakatawa dito? Kasi, para maging state witness, pare, kailangan hindi ko yung most guilty. Hindi kayo mo. So, mag-iisip na yan ng mga most guilty. Kailangan meron eh. Kailangan niya mauna. Kailangan Kailangan na unahan yung narrative, Oo, pare, mahirap na eh. Kasi pare, kung titignan mo naman, titignan mo. So, may corruption sa DPWH. Oh. So, sino kaya yung isa sa mga leader sa DPWH? Siyempre, hindi yung head ng DPWH. Sigurado, hindi. Pare. Feel ko nga wala siyang alam dyan eh. Ikaw yung boss ng DPWH, tapos hindi ikaw kasama. Hindi ka kasali, pare. Pare, si ano pangalan ng favorite natin? Si Bryce. Si Bryce nga eh. Si Bryce nakatanggap. Si Bryce. Nakatanggap eh. Tapos si Bonoan. Si Bonoan, wala. Si Bryce. Itlog lang nakuha ni Bonoan. Kaya ang mukha ni Bryce yan ba? Si Engineer Bryce. Ay, nako. Siguro, ang gusto lang natin sabihin dito is, this is the part kaya tayo nabubwisit sa sa anti-corruption efforts ng Pilipinas eh. Kasi ang lapit na po natin mahanap kung sino talaga yung masamang tao, and then suddenly we hear things like this. Diba? Naiinis ako na parang why can't we continue with the things that we were doing na effective naman, nakakapag sabi nga di ba ni Boss Dada, marami na daw napakulong. May mga nakasuhan, di ba? Bakit suddenly may ganito? Ako parang Na? tingin ko dyan. Oh. Nakita mo yung DDS na nagko-comment sa atin ngayon. Yung No, Tom si Sayer. Tom Sayer. Puro siya, mga bading kayo, ganyan, di ba? So, kitang-kita mo yung homophobia dun sa DDS, DDS narrative. And I guess yan yung isa yan sa mga problema. Para yung homophobia na yan. And ano ba yung
kadalasan kasama ng homophobia, pare. Macho politics. Macho politics. Kasi ito parang nangyari nga, this is macho politics eh. Paano? Explain mo. Parang naghahanap ka ng mga shortcut and yung parang, sige, kilala mo, sige, ikaw na, sabihin mo na lahat, ikaw yung easy way out natin. Diba? Naghahanap sila ng parang, okay, I want to be a superhero and I want to solve the problem now. Okay. So, kung si Bunoan, pare, mabibigyan niya kagad ako ng solusyon sa lahat ng problema ko. Siya na. Nagawa ko today, di ba? Tapos ako yung pinaka-macho eh. Di ba? Ako si, Remulla, I don't know. Ayoko nang dumaan, ayoko na itong patagalin ng tamang proseso. Then yan, Ito na lang. The worst part of this is, obviously, dahil may immunity deal, syempre hindi siya makukulong. What the hell? Hindi, yun nga. Yung masakit sa lahat eh. Hindi, ang worst thing kasi dito, pare, is, wala siyang incentive not to lie. Correct. It's a double negative. Pero di ba? Yeah. Kasi wala eh. Sabihin ko na lang kung ano gusto mong malaman. Ang problema kasi is ngayon. Parang yung nangyayari sa 18 Marines. Basta sabihin mo lang okay na eh. Correct. Di ba? So tayo as Filipinos, kailangan natin ditong maging mas mapagmatsyag. Kailangan natin mainis, actually. Hindi, tsaka mag-ingat sa mga sasabihin ni Bono. Dapat lagi natin siguraduhin na merong proof. Correct. Diba? Gusto natin na nahuhuli to, nagugulo tong mga masasamang tao na to. Pero ang worst thing kasi is, hindi totoo yung mga lumabas. And then what will happen is, we will just get, fake people into jail. Correct. Diba? And we want all of them there. Hindi ako komportable sa upuan nitong gago na ito. Parang anytime matutumbay. Anyway, pare. Uy, Punta na tayo sa our main story for tonight is about a cult. Our main story about tonight. This is the first time that the main story is about a religious organization. I know that we've talked about the INC a few times in our blog, pero not as focused as this one. It begs the question kasi nung nakaraan, pati pulis nagulantang eh. Ewan ko para siguro wala silang intelligence one ba? Ang mga pulis. Nagulat nila ang Pilipinas nung Monday or Tuesday, hindi ko malala. Bigla sila nagrally, wala nakakalam. Okay. Tuesday yun. Tapos, dahil nagrally sila, marami tayong mga fellow men. Okay. Marami mga Pinoy. Maraming Pinoy, hindi nakapasok, hindi makapagtrabaho dahil walang sumasakay sa jeep, etc. Kasi lagi traffic din ngayon. And, it begs the question, ano ba talaga ang value ng INC sa political landscape ng Pilipinas? Diba? Kasi alam naman natin na ang dominanteng relihiyon ay Katolisismo, pero hindi mo maikakailan na every so often, actually every 3 years laman ng balita ang INC. Diba? Meron silang palaging say sa politics natin. In fact, lagi tinatanong, sino ba i-endorse ng INC? So ngayon, kailangan natin pag-usapan ang INC. It's a reality that we're living in na kailangan natin siya pag-usapan eh. Na, ano ba yung sabihin ng INC? Iglesia ni Cristo. Okay? In English, the Church of Christ. Okay, sige. Go. Bago ka mag-start, gusto ko lang magpulatin niya. I would want to handle this conversation as empathetic as possible, I guess. Kasi I'm a Catholic. Okay. And then our religion has a lot of shit. Hindi perfect. Sobrang layo sa perfection. So I would want to handle this na maayos, I guess. But if ever, it would be offensive for some or whatever. Bakit ka nagdi-disclaimer ng ganyan? Ano nangyayari sa'yo? Nababading ako ng Hoy, isa ba yan? Nawawala ka ng bayag. Is the tamang term. Huwag mo sabihin na Sorry, nababading ka. nawawala ako ng bayag. Nakatapos sila ng Pride Month. Pride Month pare. Huwag ka magkakamali. Okay. Anyway. So, gusto mo i-handle na maayos. Gusto may masabi man ako na offensive, pasensya na. Bakit ka nagsasorry? Probably out of my ignorance. Bakit ka nagsasorry? Pare kasi Diyos yan eh. Diyos nila yan eh. So, alam mo yun. So, sino ba tunay na Diyos? Si Duterte na ang tunay na Ano Diyos. ba? Bakit ka natatakot? Pare, mas marami kayo.
Hindi kami, Kung magbibilangan dito, pare, masarami kayo. pero hindi kami nagkakaisa eh. Meron kaming freedom of choice sa rin. Kaya ako takot Hindi, pare, binigyan kasi kayo ng free will. Kaya nga. Anyways, yes. Okay! Pare, mauna ka na. So, yung INC sa EDSA, hindi, ano to eh, paulit-ulit ko to gustong sabihin eh. Oh. Kasi ang EDSA rally, it is a way ng mga, alam mo yun, ng powerless people, faceless people, para magsama-sama, para ipaglaban yung karapatan nila ng mga tao, normal na tao. Yung nangyari sa INC rally, pare, it was a fight to protect powerful people, pare. Exactly. They were trying to protect senators, they were trying to protect vice presidents, billionaires. Di ba? Ang weird. Weird. Saan ka nakakuha na yung mga mahihirap, yung mga naghihikaos, sila yung pupunta sa EDSA para ipagtanggol yung mga mayayaman at bilyonaryong nanggaling rin lang naman yung pera dahil ninakaw sa kanila. Yun yung masakit dito, pare. Alam mo masakit dito, pare? Oh. Yung placards. Walang sense eh. Kasi Bakit si Marcoleta ang ikukulong, kayo ang mandarambong? Ha? Bakit nga ba si Marcoleta ang ikukulong, pare? Bakit? Siguro dahil... kasi inamin niya. Hindi niyo ba yung naiintindihan? Oo. Inamin niya in live TV na tumanggap siya ng pera na nasa batas na bawal. Na bawal. Number one. Tapos, para lang sure na makulong siya, nagpagawa pa siya ng written affidavit dun sa mga tao na nagbigay ng pera. Exactly. Tapos itong malala, sabi niya pa dun, well, utang na loob yan. Huwag mo nang bayaran. Utang na loob. It's like, that's exactly what we're trying to stop from happening. Dapat wala kang utang na loob sa isamang pribadong donor dahil ang priority mo dapat ay ang mamamayang Pilipino. I mean, why would you say this? Kaya siya nakakulong lahat. Diba? Dahil sa kanya. Diba? I mean, oh my God. So ngayon, may utang na loob pala siya pare kay Defensor. Dahil si Defensor kasali dyan, di ba? So, pare ikaw bibigyan ka ng 75 million. Oh. Hindi ka ba makukumpel? Ay, my God. Ito yung... Anyway, so yan, mga INC, mga kapatid Ito, natin na no to selective justice daw, pare. Ano sabi? No to selective justice. No to selective justice. Pero sinasabi nila, huwag kasuhan si Marcoleta. Kasuhan. Karuan. Yung iba. Yung iba. Wag Si siya. Mandarambong. Wag siya. Wag siya. This is gold. This is gold. Hindi na lang nabasa. Ay, my God. Sabi, laruin natin. Kasi pare, baka naman may claim. Okay. Sabi nila kasi, kaya lang naman daw kasi kinasuhan ng plunder si Marcoleta para pagtakpan daw ang katotohanan sa flood control kasi siya lang naman daw yung crusader. Siya yung crusader. Two things can happen at once. Okay? Pwede mo kasuhan yung mga plunderers, pwede mo rin kasuhan yung mga nasa flood control. Diba? Hindi naman pwede na one over the other. It's not mutually exclusive. So, pwede natin kasuhan yung mga nasa flood control and we did. Diba? We're trying to do that. And also, tanungin natin si Bo Revilla if he thinks the same way. Parang hindi naman. Paano siya naging crusader para sa flood control? Siya mismo yung nagsabi kay Jinggoy, uy, safe ka na. Pare, alam mo ba, kilala mo ba si Nelson, yung nag-i-interview sa kanya? Hindi. Yung lalaki na parang tanga. Doon sa channel niya. Yun na nakatalo kay CJ Hero. Kasi napakonfess niya eh. Wala si CJ parang hirap na hirap na makakuha ng confession ng smoking gun. Si Nelson nagtanong lang, Mr. Senator, ano ba nangyari dito? Parang yung tanong niya, softball eh. Ang
Ang galing yung si Nelson, pare. Pare. Kapag in-edit mo, ipakita mo lang si Nelson. Yun talaga, man. Yun ang, dapat parang naging prosecutor. Correct. Tatanong niya lang si Jinggoy. Oo. Ano ba nangyari dito? Ikakwento lahat ni Jinggoy. Pare, no, ba? Blines yan ni kapatid na manalo. Kaya ganun. May ganun, pare. He gave him the tongue. Hindi, pero, hindi, ang point dito is, again, no, dito sa INC rally, it is very heartbreaking that we have poor people, masa, nakita mo pare, hinakot sila doon, Correct, nakapost, hinakot sila. may mga, may mga accounts tayo na nakita na, ang binigay lang, 150 pesos Oo. for food, etc. No, so alam natin that these people is hikao sa buhay. Oo. Tapos ang pinagtatanggol nila, mga bilyonaryo at milyonaryo, tapos pupunta doon sila Aimee, Correct. pupunta doon sila si Kuya Alan. Alan Peter Queta, Si Robin. si Robin Padilla, na parang ginagamit lang sila eh. Ah. Ang nakakatawa dito parang nagsispeech sila Robin Padilla sa mga tao na nahakot. Tawa sila nagsispeech sa mga tao na biniyaran naman para pumunta doon. Diba? Hindi, joke lang. Hindi yan. Uy, Hindi ako grabe sure sa yun. claim na yun. Oo. Joke lang yun. Pero ang sure tayo is Ah. nung second day, Oh. bawas na bawas sila. Parang 14,000. Oo, naging ano na Hindi lang. kasi So, parang konti na lang mainit, sila. maulan, and Oo, everything. And syempre, kung hindi naman malakas yung pinaglalaban. Kaya ba? Yun yung point dun eh. Pare, Kung ang hindi mo talaga naglalaban, ang not to bend the law. Ang dami mo pinaglalaban, pare. Tapos, ang dami mo pwedeng paglaban. Hindi, ito yung malupit Oh. eh. Yung salitang 150. Saan naaabot ang 150 mo? Apparently, One day sa lang. second day. Ay, tiya tayo, comments na, tawanan mo sa Oh. kwentuhan natin ba? Nakapag yung mga comments. Sobrang saya na natin. Wait. The jokes are them. The jokes write themselves. Totoo yan. Mr. Obana, Mr. Trinidad. Ito si Obana nakalagay subscriber. Oh. Ano yung Oh, sabihin nito? may baka nakasubscribe sa atin siguro pare. Oh, that's nice. Thank you, thank you. Okay, you can't spell inconvenience without INC. Sure. Ay. Ito. Oy, sinig gamad oh. Oh, yeah. No escape from reality. Nagkaba ang maaman. Ad Elise, ganyan talaga pag DDS baliw. Straight to the point eh. Para si Tom Hindi ka nag-ingat dun ah. Para siya si Tom Sayer. Hindi, para siya si Auntie Claire. Oh, wait. Ito, si Max Stan. The C in DDS stands for class. tapos alam mo yung nakakatawa dito? May nag-comment. Tom Sayer. Wala daw C. What? We were just all waiting. Is he gonna do it? Bobo talaga. Oh my God. Anyway, next tayo. Next. Hindi pa tapos ang bashing, guys. Tuloy natin. Okay, now, we've seen the videos and pinost din natin yan na yung mga tao nagbuisip na no? Isang buong araw wala silang kinita dahil sa ginawa ng mga INC. So, it begs the question, pare, is the INC actually a force for good? Kasi di ba, pag religion ka, ang idea nito, ang contribution mo sa society, and this is using a sociological Hindi, concept. tsaka kaya hindi ka nagbabay ng buwis. The sociological perspective is you have a contribution to society, supposedly. Now, we are here to value judge. Ano ba ang contribution talaga ng INC sa society natin? Is it a good thing or a bad thing? Yung contribution nila. So, Okay, wait. ikaw ba? Ang thing dito is, I just want to make it clear that this is a perspective of a person outside of that church. Correct. No? So, hindi namin sinasabi na ito yung 100% truth. This is just how it is perceived from the outside. Okay? Not only perceived, there are facts that we will be spewing here. This is not only a matter of perception. This is a matter of record, pare. Ayoko kasi parang maging God against God siya na issue. Yun nga gusto kong mangyari. Hindi. Ako. Gusto mo ba ilagay na lang natin sila pag BBB house? Hindi. Ang piniframe ko
pare, is it's not about religion, it's not about their founder yung pinaka-naunang manalo. Oh. It is about how the leaders are bastardizing the power that they have over their people. Okay. Yun yung. Siguro pwede kang magsimula na parehong si Jesus Christ naman ang pinanggalingan ng lahat ng ito. Hindi, pero interpretasyon na lang ng hindi, teksto. hindi, pero ang problema kasi pare, it's not even the interpretation, it's about how the people in power in INC, not the religion, not the people, but the people in power are wielding the power they have over the people. The powers that be inside the organization. INC, diba? How they wield it, and I think that is that. Yan yung sinasagot niya. Ang gusto ko lang sabihin pare is hindi po totoo na ang mga INC building ay may rocket ship sa loob. Alam mo, pero, Kasi akala ng mga tao, pag nagkagulo sa Pilipinas, lilipat yung ano nila. pero pare, ano mo yung anak ko na yung may bagong Shakey's dyan sa labas. Kaharap INC. INC. Tapos, tuwan-tuwa yung ano, sabi niya, uy, castle. It's not a castle, sabi niya. Can we go to that castle? Tuwan-tuwa siya. And also, alam mo naman yung ano, di ba? Sila yung nagpagawa ng Philippine Arena. Okay. I mean, may contribution din naman. Ito'y may mga concert dyan. Okay. Malala yung traffic. Hindi maganda yung parking. Hindi maganda yung parking. Okay, Yeah, anyway. joke lang, joke. So, next na question ngayon. So, black voting. They are the only religious group in the Philippines that advertises na they do black voting. Kung ano sinabi ng mga leaders, kailangan yun ang i-follow pare ng mga kapatid. Ano bang masasabi ng Katolika? I'm not speaking for the Catholic Church here. You're not? Hindi, pero ito. Ang Simbahan Katolika? Hindi rin. Hindi. Kapilya. Block voting. Ang thing kasi about block voting is that I think hindi naman it is just the leaders trying to have political power. Okay. Dito nila nakukuha yung political power nila na kaya nilang mag-drive ng boto para sa isang tatakbo na politiko or anything. This is just a flex of political power ng mga leaders ng INC. Okay. Ito yung thing about block voting. Ang sinasabi kasi nila is that, well, at least from what I hear from INC people, You have friends? Yeah. Okay. So block voting now. Block voting is the wisdom of the leaders. Wisdom. Oo. And they choose na makiisa doon sa block voting na yun. Okay. Doon sa wisdom ng They leaders. choose? Yes. Who is choosing? So, yung mga tao daw, they choose to go with the wisdom of their leader. Wait lang. Medyo lito ako dun eh. Black voting. How can they choose? Hindi, ito nga. Naiintindihan kay Lord. Ako rin eh. Yun Oh, din diba? yung tanong ko eh. No. Pero ang sinasabi nila, pinili namin na sundin ang wisdom ng leaders namin. Parang hindi ko na... Oo, di ba? Oo. Pero ito yung concept. Mga tanga pala yung talaga ito mga to eh. No? Hindi, ito yung concept na gusto ko ditong gusto kong ulitin, I guess, no. I think, no, hindi naman ako I'm not a church scholar, I'm not a theological You're scholar. not? No. Okay, good. Pero pare, I think na the church's role is to be able to develop the conscience of the people inside the church. Conscience meaning konsensya? Oh yes, to be able to teach them right from wrong. Okay. To be able to inculcate that right and wrong into their real life experiences and to drive empathy. Yun yung kailangan gawin ng church, especially on a political setting. Okay. Pero hindi niya pwedeng sabihin sa'yo kung sinong bobotohin mo. Kasi now you are giving way for political power sa mga leaders. Ang pwede nilang gawin, dapat ang pinaka-focus nila is that to be able to help you develop a conscience, wisdom, to be able to choose for yourself. Is it possible that the conscience is collective? Hindi. Bakit? Hindi siya pwedeng collective kasi the experiences of every Of the person, individual. of the individual is different. Okay. Yun yung essence ng democracy. Yun yun. Ang sinasabi ng democracy, kaya pare-parehas yung boto ng mga matatalino at Oo. bobo, may pinag-aralan, walang pinag-aralan. Kasi ang sinasabi nila is, kahit anong alam mo sa buhay, your experience is unique enough to have
your own perspective that is as valuable Mm. as the smartest person in the world or the strongest Correct. or the poorest. Mm. Yun yung point. Kaya church, yung Christian church or churches, when they enter into democratic society, ang ginagawa niya is binubuo niya yung konsensya mo para makaboto ka. Ano yung masasabi natin sa pagbibigay ng Diyos ng free will vis-a-vis the black voting? Hindi, yun nga eh. Hindi yun nga. Hindi. Yun yung irony of this. Correct. Kung yung Diyos nga, hinahayaan kang Exactly. gumawa ng mali. Mm. Di ba? Pumili ng mali. Pumili ng Ikaw mali. bahala. You face the consequences. But I already told you what's right or wrong sa Ten Correct. Commandments. Mm. Di ba? Or, well, Ten Commandments is, sinabi ni Jesus sa Beatitudes, di ba? Yung love your neighbor or whatever. Di ba? So, yun yung thing pare si Jesus Christ never niya So, ginanon yung are we tao. saying, is it correct to say that free will is diametrically opposed to black voting? It is. Exactly. It is. That's what we're trying to say. So, the entire tenet of you being able to practice your own conscience through your vote is diametrically opposed to the idea of the INC na dapat isa tayong bloke, kung anong ginawa ng leaders natin, yun din gagawin natin. Kasi feeling ko pare, itong block voting na to is not part of their gospel. This block voting is a thing inulit-ulit ko, is a thing for their leaders to stroke their egos that they have political power in the Philippines. Okay, Yun yung tingin ko eh. Yung tingin mo? Oo, pero Okay. baka mali ako. Well, magtanong, mag-ano ko, bring a friend next week na INC, tapos tanungin natin. Okay. Hindi, ikaw, wala ka ba dun? Ha? Wala ka ba dun sasabihin na Ha? hanap ka? Pinasalita mo. Hindi, kasi gusto ko makuha Nilagay pare. mo sa shopping block. Tapos wala ka sasabihin. Gusto ko, hindi. Kaya kita binigyan ng leading questions, pare. Kasi yun na yung comment ko doon, pare. Yun na yung comment ko doon. What I'm going to say is this, and I've already expressed my thoughts about this. Sa tingin ko kasi, while religion is already, well, it's very, it's a religious thing to not be critical. Okay. And what is even worse is that yung kakaunting time na lang na pwede kang maging critical kasi nga it's outside the bounds of religion, ina-apply mo pa rin yung group thinking or yung ship thinking na herd, parang ganyan. Hindi ka na nag-iisip kasi parang dinidiktahan ka na lang kung ano yung dapat gawin. And this is something that I really hate about. Kaya ako, dito tayo nagkakaiba eh. Kaya ako isang atheist. Kasi ayoko na dinidiktahan ako kung ano yung tama at mali. Naniniwala ako na we can survive without the dictations of people who feel that they are better than us. Specifically, itong mga religious leaders na to. And number two is that sige, siguro meron kayong spiritual learnings from the Bible. Meron kayong mga tenets na pinag-uusapan na tinuro sa inyo ng religious text, for example. I feel na kung hindi ka naman nag-aaral ng politics, hindi ka naman nag-aaral ng paano tumatakbo ang gobyerno, dapat hindi mo pwedeng i-impose yung thinking mo to other people. Kasi ang lumalabas lang nun, ginagamit mo yung moral high ground to make other people believe Pero na pare, tama yung decision making mali nila. eh. Paano mali? Hindi moral high ground ang ginagamit nila pare. Ano? Ang moral high ground, pag parents yung nagsasabi sa'yo na, uy, gawin mo to, yun yung moral high Yun na ground. nga yun. Pero para hindi to parents, these are religious leaders who have the narrative of heaven and hell. Yun nga eh. Hindi lang to ang ginawa mo mali o tama. Pag hindi mo ko sinunod, there's a possibility of hell. And eternal life. Exactly. It's worse. Yun nga eh. So, hindi lang, pare, mas mabigat to than moral sige, high siguro, ground. mari We yung are term. talking about You are- people Mm. who have the ability to Yeah. tell you if you're going to heaven or hell. Ito yun eh. Ito yung problema ko sa religious belief. Which is worse, ha? Yun yung Yun sinasabi nga. ko. Ito yung problema ko sa religious belief. Hino-hostage nila ang eternal life. And therefore, dahil may fear na nilalagay na ganun, tayo naman, yung mga followers nitong mga religious organizations na to, na na inculcate sa buhay natin na okay, sige, gawin ko to kasi ito yung sinabi ng text, ito yung sinabi ng leader, etc.
it removes our ability to now think for ourselves, tama ba to o mali? And what is even worse is, I guess I know a few people who are members of this who are perfectly capable of processing information, and yet, when it already comes to this, nawawala yung ability na yun. I don't know, maybe there's a fear of not going to the, to the paradise. I don't know. Yun yung malala kasi. Oh. Yung Catholic Church, ganyan sila before. Sinasabi nila Before? sila pupunta sa hell. Hindi totoo. Oh. Pero nagkaroon ng Reformation kasi mali naman talaga yun. Oh. So kung napapansin mo, ang sinasabi lang ng Catholic Church, alam nila kung sino pupunta sa heaven. Okay. Yun yung saints. Oh. Pero wala silang sinasabi kung sino nasa hell. Okay. Wala. Kasi, ano yun eh, source of corruption yun eh. Oh. Which is happening here right now eh. Exactly. If you have the balls to say that you're gonna go to hell, then malala yun. It means that, alam mo yun, now you have power over people. So, yun yung tinatakasan ngayon ng Catholic Church at least. Yeah. Okay. Anyway, Okay, sige, okay, let's go next. next. Wait, sige, habang ginagawa, natin yung mga... Sige. Kasi pare yung usapan natin medyo ano siya eh. Medyo nininervous ka eh. Hindi, tsaka ano siya, what you want malaman. They make it seem so, may yan, siya pala yung Luis Silva. Sa laki ng Philippine Arena, ba't hindi na lang doon mag-rally? Takot ba sila? Graham Georgie, parang ngayon lang ito Alam mo kung bakit hindi sila doon nagrarally? Oh. Mahal ng renta. Mahal ng renta doon. Sa EDSA walang renta doon, pare. Hindi nga sila kumupermit eh. Graham Georgie. Tapos sabi ni Marcoleta, when McDonald's said I shall return, kailan pa naging McDo si Douglas MacArthur? Hindi ko get. Sinabi niya, hindi, baka may speech. Baka may switch. Di ko Ito, get. si Obana ulit. Wala ngang nabibili na 150 sa Pilipinas. Ay, no. Okay. Okay. Sige. Sige, so we've seen that we've talked about how they practice it, and we feel that it diminishes their ability to think critically, and obviously in terms of the scriptures is also diametrically opposed. Yes. But ano ba yung talagang boto nila? Tingnan Baka natin. naman kasi pare magagaling din. Hindi Tama natin, naman. baka naman tama yung mga binoboto nila. Okay. Ang dami natin reklamo Oh, na dami ba't natin kayo reklamo. nag-block vote. Oo. Let's see kung sino Kung yung sino mga ba mga in-endorse nila. binoboto nila. Sige, Okay. go. Next. Oh, ito. Ang unang set. Sino Unang unang set? set ng mga in-endorse ng INC? Si Jejo Marvinay. Okay. Ano masasabi natin? Eh di yung Makati Intelligent Building. Okay. Tsaka yung parking lot sa Makati. Na nagkaroon sila ng issue ni Junjun Binay. Sila nag-aaway-aaway. Sila nag-aaway-aaway na magkakapatid ngayon sa Makati. Oh, so okay. Inendorso yan ng INC. Okay, so kita natin si Binay may korupsyon. Baka naman yung iba wala. Baka yung iba, o di si Manny Villar. Na tumakbo rin sa presidente. Pare, anong mga issue ni Manny Villar? Ay, di syempre, tinasan nila yung presyo ng mga lupa na Pare, pag-aaring yung nila. mga kalye. Mga So, kalye. ang ginawa, bumili sila ng mga lupa, tapos using public funds, nagpagawa ng mga kalye, Correct. dumadaan sa lupa. Kailangan dumaan doon para tumaas ang value. Oo, diba? So, okay. And, Oo. pare, yung mga tubig ng bilyar. Yung prime water. Prime water, Okay, pare. okay. So, pare, Binoto rin yan ng mga INC. hindi lang binoto pare, yung mga leaders ng INC, talagang sinabi ito. Iboto nyo to. Ito ang sinabi ni Jesus Christ. Pare yung pangatlo, sino yan? Sino yan? Di yung hindi masyadong safe. Si Jinggoy Bottom Estrada. Teka lang, kala ko ba ayaw na INC sa LGBTQ? Hindi natin masabi. Siyempre, Oh. sa politika gumugulo na. Diba? Okay, so sino pa? Sino pa yung Sino mga- pa yung next? Oh. Eto talaga, hindi ko alam pare, meron bang committee? May committee May ba? committee yung ba na INC? ano? Okay, tingnan natin yung mouse corrupt yung nabuboto natin. May ganun ba? Sino yan? Si Erap Estrada. Jesus. Noong 1998, 2000. Convicted yan. Convicted na plunderer din. Na nagre-receive ng pera sa weteng. Kaya nga nagkaroon ng EDSA 2. Okay. Pare. Next. Si Gloria Macapagal Arroyo, yung Holo Garci na scandal. ZTE ZTE scandal. scandal. Tapos, eto Ah. si Sino yan? twice incarcerated. Bong Revilla. Yung teacher mong pogi. Pero so ang sinasabi pa natin na it's either yung INC pare, yung mga ini-endorse niya is
mga kriminal, It's either that or Or- pinagtitripan lang talaga. Oo. Selective justice. selective justice talaga. Or meron silang committee doon, teka lang, Oh. sino pinaka-corrupt at masamang tao rito sa choices? Ito Ito, bobotohin bubotohin natin. Baka meron naman kasing ganun. Kasi kung lilinawin nyo lang po sa amin, kung ganun po talaga ang gusto nyo mangyari, maintindihan naman namin. Di ba? I mean, clear naman sa amin na itong 3 million strong daw sila, na yun ang bobotohin ninyo. Oh, sino pa? Sino pa? Baka meron pa. Okay, Meron pa so ba silang sa mga, tingin ko, in the recent political turmoil that we're experiencing, baka naman tama na yung naboto Tingnan nila natin. nung Tingnan 2022. Ayan! Ayan na! Sino nag-endorse niyan? Ang nag-endorso nitong BBM at Sara na unit team na to ay obviously ang INC din. Okay. So, let's just take a moment of silence for us to really Pare, understand. taas natin mga kabahin Paano natin. ba? Pray Paano ba? over natin. Pray over. Paano ba natin aanuhin? Mahirap eh na meron kang black voting plus the worst political record in history equals to, Tapos mag-end ka ang crescendo mo, unity. di ba? Are we really then going to believe na selective yung justice when historically ito yung choices na ginawa ng INC? How will we be able to trust the judgment of these people when historically ito yung mga dineliver nilang leaders? Kayo na nga nagsasabi, si BBM eh. Inaatake kayo bumoto dyan eh. Asan yung wisdom of the Diba? leaders? Diba? Na lahat na lang ng mga binoto nyo na track record, lahat sila may kaso ng pagnanakaw. Lalayo pa ba tayo? Si Marcoleta na lang eh. Di ba? Na inamin niya Sinabi niya sa show niya eh. So, honestly, pare, if I were to make a conclusion and give an answer to the question, is the INC politically a force for good? Moral judgment, objectively speaking, by the manner by which they do the black voting and their historical choices, the answer is clearly a no eh. Malinaw sa akin eh. Ako pare, yung mga tao sa INC, I'm sure they're finding God there in that Correct. religion. Pero ang issue kasi yung mga leaders, yung mga leaders na pumipili ng mga botante ninyo, nakita naman natin yung track record, pare. Di ba? Lahat sila magnanakaw. Lahat proven na magnanakaw. Correct. Di ba? Hey, Bakit? meron track record eh. Kaya, Lahat nagdakaw eh. ay nako. Ay, nako. Okay. Pare, it's very clear. Ano ba ang nangyayari? Kasi pare, may sinasabi silang ganito eh. Okay, so ito yung pinakamalahing critic daw sa mga taong katulad natin. Oo. Na sinasabi yung black voting na yan is anti-democracy. Yun yung sinasabi natin eh, di ba? Tapos ang sabi ng mga INC, may mga INC na sumasagot sa mga videos natin. Sabi nila, paano naman naging anti-democracy yung INC? Kung ayaw naman nilang sumunod, pwede naman silang umalis ng INC. That's the most bullshit Pwede naman silang thing tumaywalag I've ever eh. heard. Di ba? What are your thoughts on this? I will approach this using a socio-political perspective. Okay. Alam niyo ba kung gaano kahirap tumiwalag sa isang religion na pinapractice ng buong pamilya mo? Alam mo ba kung gaano kalala ma-excommunicate ng isang buong pamilya? And community. Community. Hindi lang pamilya kasi kapitbahay Exact, mo. kapitbahay mo, kakilala mo. Oo. You build your life within your immediate family. And your family is guided by the idea na ang ginagawa nating lahat ay yung salita ng Iglesia ni Cristo. Salita ng Diyos. Salita ng Diyos. Kapag tumiwalag ka doon, syempre makikita ng magulang mo na, tangina, makasalanan tong anak ko. So, how then can that person survive? It's not easy na parang, okay, hanap ako ng sarili kong bahay, bigla ako may sariling trabaho, eto lahat ng pera, etc., 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 etc. No! Lahat ng magulang ko, kamag-anak ko, mga kaibigan ko, and my immediate community, excommunicated na ako. How do you expect that person to live a normal life? Kaya nga sobrang sneaky eh. Lalo na if the community, ang core belief is not
to teach you how to think, Correct. but to follow. Correct. Pare, mas mahirap tumiwalag nun kasi Oo. you understand that your agency is not complete without the opinions of leaders. Correct. So that's number one. That's number one. Number two, tayo, mga tao, we build our identity based on the things that we value. Exactly. Diba? So, for example, yung pagkakaibigan mo with people, sinasabi mo, isa akong, ano ba ako? Isa akong atheist. It's part of my personality. Ngayon, kung titiwalag ako, sasabihin ko suddenly, hindi na pala ako INC. There is going to be a void inside my life na magkakaroon ako ng crisis. So mali pala lahat ng pinawaniwalaan ko mula nung kabataan ko, di ba? Ang tawag nun is, meron kang Identity crisis. Cognitive dissonance. Cognitive dissonance, that's the term. Okay. So yun, yung pangalawa, no? So magkakaroon ka ng psychological struggle. Kasi kaya questionin mo lahat. True. Number 3. It's not as if na papalayain ka lang nila pag umalis ka na. Siyempre, pag chichismisan ka nila, siyempre, yung mga leaders lagi sasabihin, ang mga tumitiwalag sa ating pagkapatiran ay mga masasama. So, hindi pwede na merong judgment, merong volatility, may konting violence pa dyan. In-group, out-group di ba? Ito yung traidor na umalis sa community natin, di ba? So, if you put everything together, in fact, di ba, itong religion na to may sarili silang eskwelahan, may sarili silang way of pananamit, etc. Pag umalis ka doon, makikita ka na erehe o traidor. You put everything together, tapos sasabihin mo, pwede silang umalis. Pwede silang umalis. Like, how the fuck are they going to leave kung yung pressure, yung internal at external pressure actually forces them to not get away even if they already feel na mali yung ginagawa ng leaders. And that is precisely the reason why I don't like religions. Thank you. Pare yan, for 10 years, naka-iPhone ka, naka-MacBook ka, naka-Apple Cloud ka, tapos biglang one day sinabi, ay bawal, mag-Android ka lahat. Babaguhin mo lahat, di ba? That is diminishing the issue. Pero I guess ang thing dito is that hindi mo pwedeng hindi mo pwedeng sabihin na free yung tao kung hindi mo naman siya binibigyan ng opportunity to be free without you. Correct. Pare, what the fuck? Bars. What the fuck? So, yun yung thing. And maraming mga situations na ganyan talaga na hindi naman kasalanan nung samahan. Di ba minsan, for example, a family, hindi naman kasalanan ng family na nabuo yung family at nandito kung hindi ka makaalis. It is now the responsibility of the leaders of the family, or in this case of the religion, to ensure that the people are being given the opportunity to be free within Correct. the religion. Yun yung thing Kasi mahirap umalis sa reliyon. Correct. So, ang trabaho ninyo as leaders should be able to give that certain freedom and certain elasticity for your people to become themselves. Okay. Di ba? Yun yung thing. Hindi dapat na ang sasabihin mo kung hindi ka naniniwala dito, di umalis ka na lang. Correct. Para yung toxic girlfriend na nagbibigay palagi sa'yo ng ultimatum. Correct. Di ba? Kung di ka sumunod, di hiwalay tayo. Hiwalayin lang tayo. Di ba? Anong klase yun? That's a very toxic girlfriend thing. Very relevant yan to me. Wala ko religion, but I understand the dynamics. Kasi ako yung toxic. Busy. Okay. Okay na tayo. So, anong conclusion mo? Last thoughts mo. Hindi, kasi sabi na ako. Ako, I guess, pinanganak tayo sa mga reliyon natin. Hindi naman natin napipili. Minsan din, kung we are in a tight spot, we find God, and that God is found through different religions. Kahit anong reliyon man yan. Ang kailangan lang natin, I guess, as people, na maging aware of is the leaders of our religion. Okay. Kasi normally these leaders of religions, because they have power over us, just like any powerful person, just like politicians, they
have the ability also to be corrupt. Correct. And we always need to be, alam mo yan, on the lookout. Kasi at the end of the day, it's not like our religion is wrong or our God is wrong, but most likely our leaders, they're assholes. Most likely. Even in the Catholic Church, in anywhere, leaders who have power, kailangan natin bantayan kasi they turn out, most of them turn out bad. Correct. Okay. Ako sasabihin ko na lang ganito. Go. The moment that organizations like this weaponize their values to gain political traction or to achieve political goals, that is already a red flag for me. Yes, lahat tayo may right to express our political thoughts, our political feelings, and lahat tayo may karapatang mag-rally, diba? But when you ask the question, para kanino? Ke bueno? Kanino sino? Who benefits? Diba? And if the answer to that question is one person who has confessed that he accepted money, to me, that is a very easy way to check, tama ba itong ginagawa ng religion ko? Diba? So, ako, gano'n na lang. Hindi ko na i-try i-educate tong 3 million people na to. What's the point? Hindi naman ako ministro ng INC. Ang sa akin lang is, ito ang realidad kung saan tayo nakapaloob ngayon. Sige, pwede kayo mag-rally. Hindi ko tatanggalin yung ability and right ninyo to do that. Pero, hindi nyo pwedeng tanggalin sa akin yung kritisismo na itatapon ko sa inyo. Kasi sa tingin ko, yung manner by which you are doing this is morally wrong. And I don't use the term morally wrong loosely. It's a matter of right or wrong. And sa perspectives ko, and dun sa ethical and moral standards ko, you are using religion wrong. Yun lang sa akin. Salamat. PCB! I-remind pa ba natin sila about Sarah? Wag na. Oh, sige. Hindi. Okay, Last na na lang. lang. 2 Last na seconds lang. 2 seconds lang. Oh. Next week, magsastart na impeachment trial. Bukas na, kay Sara. actually. Bukas. Oh. Monday. So, kailangan natin manood, kailangan natin makinig. Tandaan natin yung mga key points ni Sara para nagtatago siya sa freedom of speech. Okay. Di ba? Nagsasabi siya na, may nakawan ba pero di naman ako nakinabang. Oo, di naman ako nakinabang. Ano ba? Pinapapatay ko yung presidente pero right ko naman yun. Wala naman daw siyang hindi daw natin naiintindihan pare yung 6.7 billion kasi nag-in and out naman daw yun kahit na Hindi. kahit ang neto nun is 4 billion. Hindi, mali. Ang sinasabi niya is, hindi nga niya sinagot kung tama o mali yung 6.7 billion. Ang sabi niya is, wala kayong Karapatan tingnan. So ito na po, bukas na. Sinabi namin nung December, manunood tayo. On the 7th month, ito na. Okay. So, sama-sama po tayo mag-PCB next week kung ano man ang mangyayari. Abangan Sana natin. good news. Sana good news. Marami pong salamat, PCB. Getting shit faced na naman mga kabigos.